Hi everyone, for today's video ay magdi-discuss tayo ng another 10 items para sa UPCAT or College Entrance Test Math Review. Okay? So number 1, bawat slide i-post nyo po try nyo sagutan. So number 1 in the diagram at the right, ayan, below pala dapat yan, no? Inedit ko kasi to. Line AB and AC have equal lengths. What is the value of K? So ito yung points natin, 1K, yung A, 0.12, and then B, 9.2. So ano daw ang value ng K? Kapag equal length si AB, ito si AB, and then we have AC. Okay, so isolve na natin. Ano ang sukat? Palitan natin ng kulay, naging red. Ayan, so line AB and line AC have equal lengths. So pantay ng sukat ito, AC tsaka si AB. Kung mapapansin natin, ito ay vertical at horizontal line. Paano natin nasabi? Yung AB, paano natin nasabing horizontal yan? Gawa nitong 1, 2. Tapos yung point B naman, 9, 2. Parehas 2 yung Y natin. So ibig sabihin, ito ay horizontal line. So para makuha yung length na to, subtract lang natin. 9, yung x natin, subtract lang natin. 9 minus 1 equals 8. So 8 ang sukat nito. So ibig sabihin, si AC ay 8 din ang sukat. And then, vertical line naman itong AC kasi kung mapapansin natin, parehas 1. 1K, 1, 2. So ibig sabihin, pag sinubtract natin itong K, dito sa 2 or K minus 2, ang sagot dapat doon ay 8. So K minus 2 is equal to 8. So anong value ng K? So to get the value of K, so pwedeng mental na lang, no? What number subtract 2, the answer is 8. So therefore, the value of K is 10. Since 10 minus 2 is equal to 8. Or pwede rin add 2 to both sides. So add 2 to both sides, so ang value ng K ay equal sa 8 plus 2, 10. So letter B. Number 2, what is the equation of the line that passes through 0.11 and parallel to the line y is equal to 2x minus 5? So ang equation ng line kapag parallel, kung yung given na line y equals 2x minus 5, yung equation ng line na hinahanap natin, ang equation nun ay y equals 2x plus, isosolve natin ito. Kasi parallel, pag parallel same slope dapat. Ito yung slope, coefficient ng x. Ang slope nila parehas to dapat. So kailangan na lang natin isolve yung variable dito, yung constant dito. Okay? So ganyan dapat ang equation ng parallel, nakalagay kasi parallel. Pag parallel, kailangan parehas yung y equals 2x. Mababago lang itong number dito. So alamin natin kung alin dito. Cross out na tong letter D. Mali ito kasi negative 1 half x ito. Ito ay perpendicular ito. Negative reciprocal dapat yung x. So isolve natin para makuha natin yung number dito. Let's say ito ay k. All we have to do ay itong 1, 1. Ito ay x and then y. I-substitute lang natin dito sa equation natin para makuha natin itong k. Okay? So yung value ng x and y parehas 1. So ipalit natin dito. We have 1 is equal to 2 times 1 plus k. And then we have 1 is equal to 2 times 1, 2 plus k. To solve for k, subtract tayo ng 2 to both sides. So cancel na to. Ang value na ng k ay equal sa 1 minus 2, negative 1. So therefore, ang equation natin, ipalit lang natin dito sa k. Ang equation ng hinahanap natin, equation of the line that passes through 1, 1 and parallel to the line y equals 2x minus 5 is y equals 2x plus the value of k, negative 1. So minus 1. So the answer is letter B. Y equals 2x minus 1. Number 3, what is the slope of the line containing the points 2, negative 4 and negative 5, 7? So gamitin lang natin ang formula ng slope. Formula ng slope is change in y over change in x. Y sub 2 minus y sub 1 over x sub 2 minus x sub 1. So mag-assign lang tayo dito. Itong unang point gagawin kong x sub 1, y sub 1. Pangalawang point naman, x sub 2, y sub 2. Kahit magkapalit yan, basta magka-partner dapat x sub 1, y sub 1, x sub 2, y sub 2. Okay, substitute natin. Ang y sub 2 natin, ito 7. Minus ang x sub 2, ang y sub 1 natin, negative 4. So magiging dalawa yung minus kasi minus the value of y sub 1 is negative 4. So dalawa yung negative natin. Okay? X sub 2 natin is negative 5 minus the value of x sub 1 is 2.
Okay, so simplify lang natin. Dalawang negative, magiging siyang positive. So magiging na siyang 7 plus 4 over negative 5 minus 2. That is equal to negative 7. Kapag sinimplify natin, 7 plus 4, that is 11 over negative 7. Yung negative, okay lang na ilagay natin yan sa gitna. Kahit nasaan yan, nasa taas, nasa gitna, or nasa baba. Pare-parehas lang yan. So the answer is letter B, negative 11 over 7. Number 4, if A equals B plus 1 half equals B plus 3 over 2, what is the value of A? Okay, so tatlo yung expression natin, no? Pwede nating pagdalawahin ito or pwede solve muna natin yung value ng B. Kasi hinahanap natin what is the value of A. Equate muna natin itong dalawa kasi parehas naman silang merong B. I-solve muna natin yung B. Okay? So itong dalawa equate natin. So we have B plus 1 half is equal to B plus 3 all over 2, no? Yan, over 2. So tanggalin muna natin si denominator na 2. Ang gagawin natin, multiply natin both sides by 2. So itong buong left side, multiply natin sa 2. Itong buong right side, i-multiply din natin by 2 para makancel na itong 2. Tapos ito ay di-distribute natin. So we have 2 times B, 2B. Plus pag din-distribute ito, 2 times 1 half. Maka-cancel lang yan. Cancel yung 2. So cancel yung 2 tsaka yung denominator na 2, 1 na lang. Equals B plus 3. B plus 3. Then pagsamahin natin yung B. So may 2B sa left, B sa right. So subtract tayo ng B to both sides para makancel na ito. So 2B minus B, we have B plus 1 is equal to 3. Then ayan na, masolve na natin yung B. Subtract lang tayo ng 1 to both sides. Na-isolate na natin si B. Ang value ng B ay equal sa 3 minus 1, 2. So ang value ng B ay equal sa 2. So burahin na muna natin ito. So tapos, i-substitute natin kahit alin dito sa dalawa kasi ang value ng A equal sa B plus 1 half, pwede rin B plus 3 over 2. Dito na lang sa mas madali, B plus 3 over 2. Ayan, substitute lang natin. Ang value ng B na solve na natin equal sa 2. So i-substitute natin dito sa B. So therefore, we have B ay 2, so we have 2 plus 3 over 2. So the final answer is 2 plus 3, 5 over 2. Nasa choices na yung 5 over 2, so no need nang i-change sa mixed number. So the answer is letter C, 5 over 2. Number 5, if 2x plus 4y minus 5z equals 19 and z equals 3, what is the value of x plus 2y plus z? Okay. So substitute lang natin. Ang value daw ng z ay 3. So ipalit muna natin dito sa z. Okay. So we have 2x plus 4y minus 5z is equal to 19. Tapos ang value daw ng z ay 3. So palitan natin itong z, palitan natin ito ng 3. Okay? So we have 2x plus 4y minus 5 times 3, that is 15, equals 19. Pagsamahin natin ito, lipat natin sa kabilang side. So we have plus 5 plus 15 to both sides. So wala na to. We have 2x plus 4y is equal to 19 plus 15. That is equal to 34. Then, ang hinahanap natin, find the value of x plus 2y plus z. Mapapansin natin yung left side natin, 2x plus 4y. Di ba madali na siyang gawing x plus 2y? Para maging x plus 2y yan, divide lang natin both sides by 2. Yan. Pag dinivide both sides by 2, 2x divided by 2, that is x, plus 4y divided by 2, that is 2y, equals 34 divided by 2, 17. So therefore, masasolve na natin yung hinahanap natin, x plus 2y plus z. So ito yung kailangan nating isolve. Meron na tayong value ng x plus 2y. Ang value nun ay 17. So ito ay 17 plus yung z, given yung z, ang z ay 3. So therefore, 17 plus 3 is equal to 20, letter A. Okay, so halfway na tayo. So kung naghahanap kayo ng magandang or ng murang UPCAT review or any college entrance test review, meron po akong offer. 99 lang. All in na to, 99. Ano yung inclusion nito? Meron tayong 10 days math and logic tutorial via Zoom. May Google Forms reviewer tayo sa ibang subjects. May mock test tayo. Only replay ng past session dito sa exclusive GC and FB group.
Para ito sa August 2026, yung schedule natin June 8 hanggang June 29, MWF po yan, 7 to 9 p.m. Okay? Kung nalampasan naman kayo nitong schedule natin, pwede nyo pa rin ma-view ito dito sa exclusive FB group natin. So kunwari tapos na ito, pwede pa rin kayong mag-avail. Mababalikan nyo yung replay. Tapos ito yung mga sample natin na Google Forms Reviewer. Hindi pa ito kompleto, marami pang wala dito. So may example tayo dito, language proficiency. Ayan, may vocabulary. Ito yung mga numerical reasoning. Ito yung mga math. May vocabulary pa ulit dito, reading comprehension, identifying error, grammar, quantitative reasoning, problem solving. Ayan, mga math ulit ito. Okay, so paano mag-avail? Message lang po kayo sa akin dito sa Messenger, RJ Enseñado. So ulitin natin kung nalampasan na kayo ng schedule, pwede pa rin kayong mag-avail. Recorded po ito dito sa exclusive FB group natin. Okay, at kung naghahanap naman kayo ng reviewer pa na libro, ito po yung mai-recommend ko sa inyo. Makikita nyo sa link, ayan. Nakatag dito sa video na ito sa YouTube. I-tick nyo lang po dyan, makikita nyo sa baba or sa description. Ayan, so purchase nyo na yan. Magandang reviewer po yan. Okay, so diretso na tayo sa number 6. 3 to the 2n in radical form is? Paano ba tayo mag-convert ng exponential to radical? So exponential natin, pag meron tayong x to the m over n, equal ito sa yung denominator, yan yung magiging index. Ayan. Yung numerator pa rin siya. So itong base natin, x pa rin, x to the m. Nth root yung denominator natin. So kapag meron tayong 3 to the 2 over n, ibig sabihin yan ay denominator natin, yan yung index ng radical natin. Tapos yung base, kopyahin natin. Itong numerator, yan yung exponent. Wala pa sa choices, no? Kaya ang gawin natin, 3 squared. Ano yung 3 squared? Evaluate natin. That is equal to 3 times 3. That is equal to 9. So, ibig sabihin, ang 3 to the 2n ay equal siya sa nth root of 9, which is letter B. Nth root of 9. Okay? Number 7. What is the value of q in the radical? Square root of 21 plus q equals 3 plus square root of q. So solve for q lang tayo dito. Ang gagawin natin dito para mawala yung square root, square natin both sides. Square natin both sides. Kasi kabaligtaran ng square root, square. So makakancel na ito. So natira na lang 21 plus q. Okay, so ganyan ang q natin para hindi magmukhang 9. Equals, dito naman, in-square natin, square both sides. I-apply natin dito yung a plus b. Ayan, square of binomial formula. A plus b squared equal yan sa a squared plus 2ab plus b squared. So, apply lang natin yan. So, mangyari square the first term, 3 squared plus 2ab. So, ito yung a, ito yung b. So, magiging 2 times 3 times square root of q. And then plus square root of q, square natin ito. Okay, so i-simplify natin ngayon. So magkakaroon tayo ng 21 plus q is equal to 3 squared, that is 9, plus 2 times 3, we have 6. May square root of q pa tayo dito. And then plus square root of q squared, makakancel na to, no? So magiging q na lang siya. Tapos, kung mapapansin natin, parehas may q. May plus q sa left, may plus q sa right. So, pwede natin makancel yan pag nag-subtract tayo ng q. O, pwede hindi na natin ipakita yan, ha? Pag nag-subtract ng q to both sides, makakancel na yan. Or basta merong parehas sa left and right, pwede na natin i-cancel directly yan. Okay? So, may natira na lang tayong 21 is equal to, okay, so 9 ito. Mukhang q no? Kaya, yan, 9 plus, kaya yung q nilagyan ko ng buntot. 6 square root of q na lang yung natira. Kailangan ma-isolate natin si q. So, subtract tayo ng 9 to both sides. Subtract 9 to both sides. So, cancel na ito. 0 na yan. 21 minus 9, that is equal to 12. Okay? Equals 6 square root of q. Okay, dalawang step na lang. Tanggalin natin si 6. Divide natin both sides by 6. Okay, na-cancel na. 12 divided by 6, that is 2, equals square root of q. Ngayon, naka-square root ito. Para matanggal yung square root, kabaligtaran ng square root ay square. So, square natin both sides. Pag in-square natin both sides, magiging q na lang ito. So, yan ang hinahanap natin, q. What is the value of q? So, 2 times 2 or 2 squared, so that is equal to 4. So, the answer is letter B, 4.
Number 8, simplify the following expression. 1 over square root of a plus 2 plus square root of 3a over square root of a plus 2. Okay, parehas may square root pala ito, no? Pag parehas yung denominator natin, square root of a plus 2, square root of a plus 2. So, ang gagawin natin dito, ipag-add lang natin yung numerator. So, we have 1, combine lang natin, 1 plus square root of 3, square root of 3a. Okay? Kasi parehas yung denominator natin, square root of a plus 2 parehas. Square root of a, mahaba itong radical, plus 2. Tapos, sa mga choices natin, tingnan natin, a plus 2 lahat, yung A plus to lahat. Pero ito hindi naka-simplify dito eh, no? Kailangan para lumabas sa choices, no? Parehas na siya dito sa letter B. Pero may rule tayo sa radical. Bawal yung i-rationalize natin. Kailangan kapag may radical yung denominator, i-rationalize natin. Tatanggalin dapat natin yung square root. Para matanggal tong square root, i-multiply natin both sides by square root of kung ano to. So, square root of a plus 2. So, square root of a plus 2. Para pag minultiply natin yan, kasi mangyayari dyan, parang kung a lang siya, square root of a times square root of a, magiging siyang square root of a squared na pwede na nating i-cancel. Ayun, a na lang ang natira. So, mangyayari dito, square root of a plus 2 times square root of a plus 2, magiging na lang siyang a plus 2 na lang. Kasi magiging square. Tapos maka-cancel natin. Tapos yung numerator natin, i-multiply lang natin 1 plus square root of 3a times square root of a plus 2. So, hindi naman natin pwedeng i-multiply directly ito kasi itong isa mahaba, no? Itong isa naman maikli, nandito lang sa square root of 3a. Tsaka, nasa choices na. Pag dinistribute natin, wala ring mangyayari. Kaya ang sagot na dito, so ang simplified form na dito ay itong letter D. 1 plus square root of 3a over times square root of a plus 2 over a plus 2. So, ito na yung answer natin. Hindi na ito masisimplify. Kasi pag dinistribute natin, ganun din. Wala ding mangyayari. So, letter D na yung tamang sagot. Number 9, simplify the expression 2 over x plus 2 minus 3 over x squared minus 4. So, dito, magsisimplify tayo. Kailangan pagparehasin natin ng denominator. Para mapagparehas natin yung denominator, factorable ito. X squared minus 4. Kopyahin lang muna natin itong unang fraction natin. 2 over x plus 2 minus 3. Pwede nating i-factor itong denominator x squared minus 4. Gamitin natin yung difference of two squares. Kapag meron tayong x squared minus y squared, equal yan sa product of the sum and difference. Isang plus, isang minus. Tanggalin lang natin yung square. So we have x plus y and then x minus y. So yung 4, pwede kasing express ang 4 ng x squared minus ang 4 ay 2 squared. Okay? 2 squared yan. So pag in-apply natin tong formula, magiging itong x plus 2 times x minus 2. Okay, so tapos meron na tayong yung fraction natin, mag-LCD tayo. Kailangan mapagparehas natin ito. So dito sa unang fraction, x plus 2 lang. Sa pangalawang fraction, x plus 2 times x minus 2. So ang gagawin natin, i-multiply natin itong unang fraction natin sa x minus 2. Multiply tayo ng x minus 2 sa numerator at sa denominator. Ayun, para parehas na sila. Okay? So dahil parehas na sila, pwede na nating i-combine ang numerator natin. So ito magiging x plus 2 times x minus 2. Parehas na sila. Tapos ibabalik natin sa original, x squared minus 4 yan. Nasa choices kasi natin, puro x squared minus 4 yung nasa denominator. Okay? So tapos ito, i-combine na natin. Pwede na natin isulat ng isahan, 2 times x minus 2 and then minus 3. Simplify lang natin, sobrahin na natin ito. Simplify lang natin ang numerator natin. Distribute natin ito. We have 2 times x, we have 2x. 2 times negative 2, we have negative 4 minus 3. Then yung denominator natin, ibalik natin dito sa x squared minus 4. Finally, i-combine natin itong negative 4 and negative 3. So final answer natin ay 2x, negative 4 minus 3, that is negative 7 over x squared minus 4. So the correct answer is letter C.
2x minus 7 over x squared minus 4. So para sa ating last number 10, at first stop on his route, a driver unloaded 1/5 of the packages in his truck. After he unloaded another 9 packages at his next stop, 1/2 of the original number of packages in the truck remained. How many packages were in the van before at the first delivery? Okay, so isa-isahin natin ito. At first stop on his route, a driver unloaded 1/5 of the packages. So ilet natin yung ang tinatanong how many packages were in the van before at the first delivery. So ilet natin x yon. Okay? Yung x, mahahati yung x sa dalawa. Kasi ang sabi, at first stop on his route, a driver unloaded 1/5. In-unload niya itong 1/5. So 1/5 of x, ito yung in-unload niya. Unload. Ibig sabihin, may remaining tayo. Ilan yung remaining? Kung in-unload niya yung 1/5, may natira pa tayo ditong 4/5. 4/5 of x. Yan yung remaining. 4/5 of x. Okay? So ito yung remaining natin. Kasi 1/5 plus 4/5, that is 1. Or 1x. 1/5 x plus 4/5 x, that is 1x. And then, next statement, after he unloaded another 9. O nabawasan pa ng 9. Ito yung remaining natin. Dito tayo babase. 4/5 of x. Nag-unload ulit ng another 9. So, subtract tayo ng 9. 9 packages at its next stop. 1/2 of the original number of packages in the truck remained. May natira na lang daw na 1/2. So, equate natin ito sa 1/2 nitong given na total x. So, 1/2 x. So, yan na yung ating working equation. 4/5 x minus 9 equals 1/2 x. So, ang tanong, how many packages were in the van before at the first delivery? Just find the value of x. So, to find the value of x, i-multiply lang natin ito sa LCD. Ang denominator natin, 5 and 2. So, therefore, ang LCD niyan, multiply lang natin itong 5 times 2. Multiply natin sa 10. Okay? So, multiply both sides or each term by 10. So, multiply natin lahat by 10. So, 4/5 x, multiply natin sa 10. Minus itong 9, i-multiply din natin sa 10. Equals 1/2 x, i-multiply din natin ito sa 10. Then, simplify natin. 10 divided by 5, that is 2. Multiply natin. 2 times 4x, we have 8x. Minus 10 times 9, that is equal to 90. Equals, divide natin ito. 10 divided by 2, that is 5. 5 times 1x, we have 5x. Then, pagsamahin natin yung x. So, pagsamahin natin yung x, hatiin natin dito. Pagsamahin yung x, subtract tayo ng 5x to both sides. Or pwede, ito na lang para naka-isolate na, itong 8x ang isubtract natin. Magiging negative lang yan. Subtract natin ito, 0 na yan. We have negative 90 equals 5x minus 8x. That is negative 3x. Dahil parehas negative, negative 90 equals negative 3x, pwede nating gawing positive na parehas yan. Or multiply both sides or divide both sides by negative, magiging na yung positive. 90 is equal to 3x. Then, divide na natin both sides by 3. Or same lang din yan kapag directly divide na natin sa negative 3. Okay? Divide na natin both sides by negative 3. Cancel na yan. Ang natira na lang x. So, negative over negative, positive na yan. Pag dinivide natin, 90, hatiin natin sa 3, edi merong 30. No need to write na itong positive. So, the answer is 30, letter C. So, that's it. Thank you for watching. I hope may natutunan kayo sa 10 items na pinresent ko sa inyo. So, bye-bye. Good luck sa lahat na nagre-review para sa UPCAT or any college entrance test.